Mahigit 100,000 OFW ang inaasang uuwi sa bansa para sa Pasko at Bagong Taon. Pagtitiyak naman ng Manila International Airport Authority, handa sila sa holiday rush. Gayunman huwag pa rin daw pakasiguro. Asahan na umano ang mas mabigat na daloy ng trapiko patungo at mula sa mga paliparan. At live mula sa Pasay City, may report si Victoria Tulad. Victoria? Tama ka dyan, Chino. Mahigit 100,000 nga ng mga OFW ang tinataya na uuwi sa bansa ngayong holiday season. Bukod sa saya na dala ng kanilang pag-uwi, inaasahan din na makatutulong ito sa pagpapaganda ng ating ekonomiya. Yakap ang isinalubong ng OFW na si Lorna Bautista sa mga kaanak na 2 taon niyang hindi nakita. Nagtatrabaho si Lorna bilang domestic helper sa Hong Kong. Sa Hong Kong parang wala lang, ordinaryong araw lang yung Pasko sa kanila. Ayun, magluluto ka lang para sa dinner. Pero yung dito sa Pilipinas, iba talaga yung kasama yung pamilya mo. Naiyak talaga ako. Oo, kasi first time kong nagpasko sa Hong Kong ng hindi kasama talaga pamilya. Si Sheila Juan naman na nagtatrabaho sa Denmark, 2012 pa nang huling nakita ang Pilipinas. Siyempre, pag doon ka, kahit kasama mo yung mga kaibigan mo, pero hindi mo pa rin mafe-feel yung Christmas na kasama mo yung family mo. Para mas madama pa ng mga OFW ang pagbabalik bansa, iba't ibang grupo ang kinausap ng Manila International Airport Authority o MIA para kantahan ang mga pasahero ng mga awiting pamasko. May mga naglalakihang Belen at Christmas tree rin sa NAIA. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA, mahigit 100,000 ng mga OFW ang inaasahang uuwi ngayong Pasko at Bagong Taon. 75% sa kanila ay manggagaling sa Middle East, 25% mula sa Southeast Asia at 5% mula sa iba pang bahagi ng mundo. Technically, it's the entire month of December and the first half of January. However, within that peak season, there is sort of a period where there is a higher turnout, which is again the time before and after Christmas and New Year's Day. Bukod sa sayana na ibibigay ng pag-uwi ng mga OFW, nakatutulong din daw ang kanilang remittances sa pagpapaganda ng ating ekonomiya. Of course, kasama na rin doon yung economic side, which is we Filipinos like going around, going to malls, going shopping during this time, and yan, nakaka-contribute na rin yun sa ekonomiya natin. Ayon sa MIA, posibleng sa December 23 at 24 ay marami pa rin ang dumating na OFW. Pagtitiyak ng ahensya, handa sila sa holiday rush. December 15, we already put in place Oplan Lakbay Pasko 2015. So under the Oplan, nakipag-usap na tayo, nakipag-ugnayan with all our airport partners, starting first and foremost with our airlines. So we have already requested airlines if they could open their check-in counters earlier, the better. At the same time, if they would need to put in place more personnel at the check-in counters, all the better. The APD will be in full force the entire duration of the Oplan. The APD will be in close coordination with the Aviation Security Group of the PNP in securing the immediate premises of our terminals. At the same time, there is also a partnership with our local partners, particularly the MMDA and the LGUs of Pasay and Parañaque. Ngayon ang ikalawang araw ng pagpapatupad ng bagong traffic scheme sa paligid ng NAIA Terminal 3. Sa ilalim ng bagong sistema, may sariling lane sa Sales Road at El Circulo del Mundo para sa mga sasakyang papuntang airport. Kaya ang dating 1 oras na biyahe mula SLEX papuntang NAIA Terminal 3, ngayon kalahating oras na lang. Pero pahirapan ang pag-usad ng mga sasakyan partikular sa Sales Road, Andrews Avenue, Nia Road at Macapagal Boulevard, mga kalyeng dinaraanan ng mga sasakyang galing at papasok sa mga airport. Tuloy-tuloy naman ang paggawa sa NAIA Expressway Project pero puro sa itaas na lang ang operasyon hanggang April 2016. Sinasabi ng DMCI that most of the groundwork for the NAIA Expressway ay tapos na. That is why they have cleared up already these certain areas, giving more space, more lanes for motorists. But at the same time, meron pa rin ilang lugar wherein foundation work is being done. Apektado, sir. Lahat yan, pati regular taxi, yellow taxi, apektado lahat ng ano. Maraming pasahero, sir, na nalilate sa biyahe, sir. Minsan nga, pinapabilis kami, kaya lang di kaya talaga. Pero kahit pa may bagong traffic scheme, huwag daw pakasiguro dahil mas marami ang mga biyahero ngayong holiday season.
Ang dating 80,000 hanggang 70,000 pasahero sa ordinaryong araw, ngayon umaabot na sa mahigit 120,000 lalo na kung weekend. Kaya mas mabuti pa rin daw na 2 hanggang 3 oras bago ang nakatakdang flight ay nasa paliparan na. Kung may mga katanungan, maaaring tumawag sa Oplan Ligtas Biyahe hotlines. Para hindi maantala ang biyahe, importante rin daw na sundin ang mga panuntunan sa paliparan. Huwag na magdala ng mga ipinagbabawal tulad ng bala, paputok, ilegal na droga at mga flammable material o yung mga madaling masunog. Kabilang sa ipinagbabawal ng Philippine Airlines at Cebu Pacific ay ang pagdadala ng mga nauuso ngayong hoverboard. Hindi rin ito pwedeng i-check-in na bagahe. Ayon sa pamunuan ng dalawang airline, fire hazard daw kasi ang mga hoverboard dahil nag-overheat ang mga ito at posibleng sumabog. Sakali namang may bitbit na ang pasahero, hindi rin daw itatago ng Cebu Pacific ang hoverboard para sa pasahero. Maging ang malalaking international airline, ipinagbabawal na rin ang pagdadala ng mga hoverboard sa flight. Chino, payo ng NIA sa mga papaalis na pasahero na may ipit sa traffic, pumunta sa pinakamalapit na terminal. Pagdating doon ay dumiretso sa help desk para madala sila doon sa libreng shuttle bus kung saan dadalhin naman sila nito sa terminal na nandoon ang kanilang flight. Chino? Victoria, nabanggit mo sa iyong report, 100,000 na mga OFW ang paparating o kasalukuyang dumarating at syempre kasabay din ito yung holiday rush sa ibang bansa. Nasa tamang oras pa ba ang pagdating at pag-alis ng mga flight dyan sa NAIA? O marami bang delayed? Sa ngayon, Chino, ang sinasabi ng NIA ay nasa 100 daw yung mga delayed flights. Ang usual daw niyan, Chino, ay nasa 200 yung mga delayed na flights. Iginiit daw nila sa mga airline na dapat nga ay maiwasan itong mga delayed flights na ito. At isa sa mga paraan din na ginawa ng NIA o ng pamunuan ng NAIA ay binuksan na rin nila itong isang extension ng taxiway para nga daw mas maging malaki yung gagalawan ng mga eroplano at mas mabilis na rin yung kanilang pagdating at yung kanilang pag-alis. Pero sa ngayon, Chino, syempre, magba-vary pa yung mga delayed flights depende sa mga susunod na araw at syempre doon sa panahon sa mga susunod na araw. Chino? At syempre, Victoria, pinag-uusapan natin yung mga paliparan, no? At may mga issue na hindi makakalimutan ng mga Pinoy. Hindi lang ng mga Pinoy, kundi maging mga ibang biyahero na pumapasok dito sa bansa, gaya nung laglag bala. Kaya may nakikita ka pa rin bang mga bagahe na nakabalot sa plastic tulad ng mga nakaraang buwan? Kanina, Chino, meron pa rin tayong mga nakita ng mga pasahero na nakabalot pa nga yung kanilang mga bagahe. Pero sa ating observation at sabi rin ng NIA kanina, Chino, ay nag-mellow down na raw yung issue. Pero hindi raw yan dahilan para sila ay maging lax dito nga sa pagbabantay laban sa laglag bala. Ang sabi ng NIA ay patuloy pa rin yung kanilang pagtutok at ang ginagawa daw ngayon yung OTS ay hindi na hinahawakan yung mga bagahe para nga raw na matiyak na mabawasan na yung kontrobersiya. At sa ngayon, Chino, ay suspendido pa rin naman daw yung ilang mga empleyado at patuloy pa rin na binabantayan ng mga otoridad itong issue na ito. Chino? Maraming salamat, Victoria Tulad.